Tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con. Bangong pumakabloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. Hello, Pride Bar. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.
Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Hindi lang sa Metro Manila. Pinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fautagana. Alas 4:10. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! RH Break Time! Isang maulang hapon, Pilipinas. Ako po si Dea Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Lunes. 15 ng buwan ng Disyembre, it's Swell Day. Sa mga hindi sumweldo last week. Sa ating mga headlines, National Capital Regional Police Office naka-heightened alert na ngayon sa simula ng simbang gabi mamaya. Department of National Defense tinawag na propaganda lamang ang unilateral ceasefire ng CPP-NPA ngayong Kapaskuhan. Presyo ng petroleum products may dagdag bawas sa bukas. Gasolina tataas ng 20 sentimos kada litro. At sa diesel at kerosene, meron namang rollback. Maynilad at Manila Water may taas singil sa tubig sa taong 2026. Paglago ng ekonomiya ng Pilipinas bumagal ngayong taon. Economic growth tinaya ng IMF sa 5.1%. Malacanang kumpiyansa na mas madali nang masukol si Zaldico. Pagkilos ng dating kongresista, limitado na. Isinusulong na anti-political dynasty bill sa Kongreso unconstitutional. Ayon kay Attorney Alex Lacson. Resolusyon para mabigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso isinusulong sa Kongreso. One strike policy todong ipatutupad sa mga pulis at sibilyan na magpaputok ng baril ngayong Kapaskuhan at bagong taon. Bride-to-be na dapat ikakasal kahapon, biglang nawala. Manhunt sa babae at kasama nito, inilunsad ng pulisya. Raindrops are falling on my head. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, naka-heightened alert ngayon ang NCRPO para sa pagsisimula ng simbang gabi. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, mag-deploy ang NCRPO ng mahigit 14,000 na pulis sa mga simbahan at nakapaligid na lansangan simula gabi hanggang madaling araw. Pinatindi rin ng NCRPO ang foot at mobile patrol at nag-set up na rin sila ng mga assistance sa mga mall at transportation hub gaya ng
MRT at LRT stations. Sinabi pa ni Major Asilo na pinalakas din nila ang intelligence monitoring para maiwasan ang karaniwang krimen ngayong holiday season gaya ng pagnanakaw. Samantala, inaasahan na ang pagdagsa ng mga biyahero sa mga pantalan ilang araw bago ang Pasko at Bagong Taon. Ayon sa Philippine Ports Authority, posibleng pumalo sa 4.6 million na mga pasahero ang bibiyahe mula ngayon hanggang sa January 5 sa susunod na taon. Dahil dito, pinatitiyak ni PPA General Manager Jay Santiago sa kanilang mga kawani ang maayos at maginhawang pasilidad para sa mga magsisipag-uwian para sa holiday. Minamadali rin ng ahensya ang pagkukumpuni ng mga pasilidad sa ilang pantalan na nasira ng mga nagdaang bagyo. Kabilang sa mga tututukang pantalan ng PPA ang mga nasa Iloilo, Batangas, Mindoro, Davao at Maynila. Nagdeklara naman na 4 na araw na unilateral ceasefire ang Communist Party of the Philippines ngayong Pasko at pagsalubong sa bagong taon. Sa isang pahayag, inanunsyo ng CPP Central Committee ang pagsisimula ng ceasefire dakong alas 12 na hating gabi ng December 25 hanggang 11:59 ng hapon ng December 26. Ito'y magpapatuloy ng alas 12 na hating gabi ng December 31 hanggang January 1. Sabi pa ng Communist Party of the Philippines, lahat ng unit ng New People's Army ay naka-active defense mode sa military operations ng Armed Forces of the Philippines. Samantala, nanindigan ng pamahalaan na propaganda lang ng isang teroristang grupo ang deklarasyong unilateral ceasefire ng New People's Army. Kaya ayon sa Department of National Defense, tuloy ang military operations ng gobyerno ngayong Kapaskuhan sa kabila nito. Sa isang pahayag, sinabi ni DND spokesperson Assistant Secretary Arsenio Andolong na susuporta pa rin ang Armed Forces of the Philippines sa tungkulin ng Philippine National Police na panatilihin ang peace and order ngayong holiday season. Magugunitang ilang taon nang iniisnab ng pamahalaan ang ceasefire declaration ng CPP-NPA dahil sa anilay hindi pagsunod dito ng mga rebelde. Samantala, kasado na bukas ang dagdag bawas sa presyo ng petroleum products. Batay sa magkakahiwalay na announcement ng mga oil companies, 20 centavos ang itataas kada litro ng gasolina. At meron namang rollback na 20 centavos per liter sa diesel at kerosene. Epektibo ang oil price adjustment sa karamihan ng kumpanya bukas alas 6 ng umaga. Abiso sa mga kumukonsumo dahil tataas ang singil ng tubig simula Enero ng susunod na taon batay sa bagong estimates ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Inaasahang tatangas ang singil ng 29.86 pesos para sa mga customer ng Manila Water na gumagamit ng 10 cubic meters o mas mababa kada buwan sa regular rates. Dahil dito, mula 253.85 pesos sa ikaapat na quarter ng 2025 ay magiging 283.71 pesos na ang singil sa unang quarter ng 2026. Para naman sa mga Lifeline user, inaasahang tataas ang singil ng 4 pesos and 24 centavos sa kada 10 cubic meter o mas mababa. Ibig sabihin, ang singil na mula 91.40 pesos ay magiging 95.64 pesos. Samantala, ang mga customer ng Maynilad na may parehong konsumo ay makararanas ng dagdag na 5.06 pesos sa kanilang buwanang bayad. Ayon sa MWSS, ang pagtaas ay bunga ng rate or rebasing adjustments na inaprubahan pa noong 2023 at masusing sinuri ang mga proyekto ng parehong water concessionaire. Samantala, muli binaba ng International Monetary Fund IMF ang pagtaya sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong taon at sa susunod na taon.
Ito'y dahil sa mahinang performance ng kabuhayan, ekonomiya sa ikatlong quarter ng 2025, sarap ng kontrobersya ng flood control scandal. Ayon sa IMF, tinatayang papalo sa average na 5.1% lamang ang economic growth ngayong taon na mababa kumpara sa 5.4% na unang forecast noong nakalipas na buwan ng Oktubre. Itinakda ng financial institution IMF sa 5.6% mula sa 5.7% economic growth outlook sa Pilipinas sa taong 2026. Maliwanag ng IMF, asa ng pagbagal ng ekonomiya dahil sa epekto ng mataas na taripa sa investment at export industry at sa mga nangyayaring anomalya sa issue ng graft and corruption. Kaya ayaw magpuntahan sa Pilipinas ang mga foreign investors. Sa iba pa ang balita, hinimok ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang pamahalaan ay konsidera ang paghingi ng tulong sa United Nations upang mahanap at maaresto ang dating kongresista na si Zaldico. Sa pananaw ng senador, kung makakakuhaan niya ng tulong mula sa iba pang 171 bansa na kasapi ng United Nations Convention Against Corruption, ay mas mabilis umano ang posibilidad na makita at maaresto si Ko. Hinimok ng senador ang Ombudsman, Department of Justice at Department of Foreign Affairs na pag-aralan ang hakbang na ito. Giti Lacson, kasalukuyang nakatuon lamang ang Pilipinas sa tulong mula sa International Police Organization o Interpol para sa paghahanap sa dating kongresista. And just like the guy Positibo naman ang Malacanang na madali nilang matuntun at maaresto si dating Congressman Zaldico dahil malilimitan na ang pagkilos sa dulot ng pagkansela sa kanyang pasaporte. Ayon kay Pala sa Press Undersecretary Clara Castro, pahirapan na ang paggalaw ngayon ni Zaldico lalo at meron na ring request sa International Police Interpol para sa Red Notice laban sa dating kongresista. Maaari niya isa ilalim sa Red Notice si Ko dahil sa kinakarap na kasong kriminal at arrest warrant na ipinalabas na ng Korte ng Pilipinas. Sa panig naman ng Department of Foreign Affairs, wala pa daw silang natatanggap na anumang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ng dating Bicolanong congressman na pinaniniwala ang nagtatago sa bansang Portugal o sa mga bansa sa Europa. Samantala, hindi kinumpirma o itinanggi ni Independent Commission for Infrastructure Chairman Andres Reyes ang umano'y nakatakdaring pagbibitiw ni Commissioner Rosana Fajardo. No comment muna ang maikling sagot niya sa tanong ng mga mamamahayag kanina. Una rito, sinabi ni dating ICI Special Advisor at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na isa pang commissioner ang magre-resign. Matatanda ang bukod kay Magalong, nagbitiw na rin sa pwesto si Commissioner Babe Singson, epektibo ngayong araw Disyembre 15. Samantala, makakasama na ng grupo ng Department of Public Works and Highways ang dating kalihim ng ahensya at dating commissioner ng Independent Commission for Infrastructure ICI na si Rogelio Babes Singson. Ayon kay Secretary Vince Dizon, sasama sa grupo ng mga eksperto ng DPWH si Singson upang suriin ang mga flood control project sa bansa. Sabi pa ni Dizon, magiging bahagi si Singson ng isang mahalagang technical working group na susuri at mag-aproba ng lahat ng flood control project sa mga hinaharap. Sinabi pa niya na walang flood control project ang papasa kung hindi ito dadaan at maaprubahan ng technical working group na binubuo ng mga eksperto kabilang na si Babe Singson. Magsisilbering advisor ng DPWH ang dating kalihim na si Babe Singson sa usapin ng proyekto may kinalaman sa flood control projects.
Sa iba pang balita, nagtalaga si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon ng bagong mga opisyal na mamumuno sa DPWH Bulacan 1st District Engineering Office na nasasangkot sa mga kontrobersiya kaugnay ng flood control projects. Itinalaga ni Dizon si Kenneth Fernando bilang Officer in Charge, District Engineer, habang si Paul Gumabas naman ang Assistant District Engineer. Kasabay nito, pinili rin niya si retired Army General Romel Telio bilang Regional Director ng DPWH Central Luzon. Ipinahayag ni Dizon na simboliko ang kanilang unang pagpupulong na ginanap sa parehong conference table na nakilala sa mga litrato na may nakapatong na bulto ng cash na umano'y bahagi ng kickbacks mula sa mga proyekto sa flood control. Binigyan din ang DPWH Chief sa mga bagong opisyal na iwasan ang anumang uri ng katiwalian at ituon ang pansin sa agarang solusyon para sa mga mamamayan ng Bulacan na matagal nang nahaharap sa problema ng pagbaha. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Isinusulong na anti-dynasty political bill ni na Speaker Bogie D at Congressman Sandro Marcos. Unconstitutional ayon sa isang batikang abogado. Samantala, si dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral ipinatatawag na rin ng ipinasusubpina upang humarap sa Independent Commission for Infrastructure. Samantala, resolution para mabigyan ng executive clemency si Mary Jane Veloso isinusulong naman sa Kongreso. At yung driver ng SUV na nanapak ng isang lalaking nagtutulak ng kariton, sinuspindi na ng LTO ang kanyang lisensya. At one strike policy ipatutupad naman ng mga pulis at sibilyan sa mga magpapaputok ng baril ngayong darating na Pasko at bagong taon. Ang detalye na mabalita niyan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras Mr. Cesar Lee, Mr. Michael is my guy, Kuyang Larry Francisco at Hermana Rosie Sarangaya, alas 4:27. Ang oras. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta yung pag-ihi nyo? Masakit ba? Napunan nyo kung klaro yung ihi o baka ito mabula? Kumusta rin yung balat po ninyo? Napupunan nyo ba kung naninilaw kayo? Yung mata po ba ninyo naninilaw din? Mga senyales kasi ito ng cellular damage. Alam nyo kasi yung ating kidneys, ang ating liver, pati na rin yung ating ibang organs, nada-damage po yan dahil sa environment natin na may mga toxin, yung mga kinakain din natin na hindi masustansya, yung mga iniinom natin na naglalaman ng kung ano-anong kemikal. Of course, in the long run, maaaring makasira ito. Yung cellular damage ay dapat po nating iwasan. Alam nyo, mahirap magkasakit, magastos, lalo na kung tayo ay mapapadialysis, maoperahan o mailalagay sa ICU. So it is very important na aalagaan natin ang ating katawan. Huwag nating hintayin na tayo ay magkakasakit kung kailan natin iinumin ang mga preventive medicine. At para sa akin, maganda po ang inyong hanapin ang ating MX3 Plus capsule dahil ito ay nagtataglay ng extra L-carnitine at coenzyme Q10 na pag-aralan na nila sa abroad kung papaanong ito ay nagpoprotekta against cellular damage. So try nyo po, available na yan sa merkado, yung may alpha, beta at gamma mangosteen. O sa susunod na pag-ihi mo ha, tingnan mo kung malinaw o mabula ha, patingnan mo na rin yung ilalim ng dila mo, ganun na rin ang iyong mata. Take care. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Mag-iingat po tayong lahat. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Hayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing Linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars.
Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Wala kasi akong kayang ibigay sa'yo, kundi Christmas card. Pero di bale, andito naman ako, di ba? Mas mahal mo ako kaysa sa Christmas card, di ba? Pero meron pa akong isang regalo sa'yo, ibubulong ko sa'yo. Do you know that I love you very, very much? On Christmas morning and find my stockings filled with you. Merry Christmas, Ninang Ateya. Ganon-ganon lang lakay, 10 araw na lang. Wow, bilis ng Pasko na. panahon. Ayan, Pasko na aling pilising. At dahil Pasko na, standby muna sa ating mga reports. Standby let Narciso mula sa Malacanang, abay yung pondo sa health program. Abay hindi na raw patadaanin sa mga politiko tulad ng guarantee letter. At naku, yung hearing sa Bicameral Conference Committee para sa National Budget next year. Naku, nagkaroon ng deadlock. Ayan. Kasi nag-aaway po, may mga nagsisingit po mahaibigan ng malaking pondo. Ha? Ayan. Hanggang ngayon ba lakay? Oo, kaya't yung hearing po ng Bicam kanselado ngayong araw. Abay, mantangin mo nga naman hindi na sila nag-iingat. Yung speaker, halos doble yung pondo sa kanyang distrito. Nako po. Abay, yung chairman ng Appropriations Committee, halos doble din. Ano ba yan? Di na kayo nahiya, ang kakapal ninyo. Samantalan, naku, may kamag-anak ka ba sa Australia, Miss Teya? Nakalungkot yung nangyari yung mass shooting doon, ano, ha?
Ayan, dun sa Bondi. Ayan, yung Bondi Beach. Naalala mo yung famous na pinagsushootingan ng mga ta-artists. Correct. 15 ang patay at kasama po rito ang 10 years old na bata. Ha? Sa isang Jewish event sa Australia. Babalikan natin ang mga balitang yan at narito muna ang ating DZRH Pasko Panalo promo kasama ang MX3. Pasko Panalo, take it away. Pasko Panalo promo kasama ang MX3. Napakadaling sumali. Makinig lamang sa DZRH Radio o manood sa DZRH TV. At kapag napiempohan kayo ng aming DZRH Roving Reporter, instant 1,000 pesos at MX3 gift box ang mapapasa inyo. Sa Pasko Panalo promo kasama ang MX3. Ito na ang ninong ng bayan. Siya ay nasa barangay 806 sa may San Andres sa Bukid, Manila. Marami pa rin bang nagtitinda ng prutas dyan? Di ba San Andres maraming binibentang prutas, parang divisoria din yan. Oo, lakay. Sana nakabasket na yung 12. Aha. Wala pa, Pasko pa lang, sa New Year yun. Sa bagay. Narito si Ninong Kyle Bulias. Sino ba ang maswerteng bibigyan mo ng aguinaldo ngayon, Kyle? Kyle. Isang magandang hapon, Lakay at Isaya. Nandito tayo ngayon sa Bukid, Manila. At dahil na maambon, nakisilong na tayo. At kalain mo nga naman, isang maswerteng winner pa. Bibigyan natin ng maagang pamasko. At katabi ko na ngayon si Tatay na meron silang barbecuehan dito sa Akala ko taga-Senado yan eh. Sabi ko pala lang, nandiyan na pala. Oo. Hindi ba nagdi-disguise yan? Ano pong pangalan niya tayo? Roel de Guzman po. Magandang hapon din po sa inyo. Magandang hapon. Noel, Joel. Noel po o Joel, tatay? Kuya? Roel po. Roel. Ayan, okay. Kuya Roel, ayan. Idol mo ba si Senator Bato de la Rosa at parehong-pareho kayo ng buhok? Isa ang hulmalaki. Bumbunan pala. Ayan. Kailan ka pa nakalbo, kuya? Matagal na po. Bakit Nang dahil sa init kasi galing din ako ng Middle East. Saudi boy pala kayo. Ayan. Akala ko parati kang sinasabunutan ni Mrs. kaya kayo nakalbo. Okay, kuya. Kaya nagre-reklamo. Ganun po ba? Ayan. Okay, dahil nakikinig sa atin si Kuya Ruel, ayan, si Saudi Boy, bigyan mo kaagad ng aguinaldo, Kyle. Premyo makakatanggap si Tatay Ruel. 1,000 pesos. Salamat po sa maagang pamasko. Ayan, wala pong ano. Tuloy-tuloy ang pakikinig niya sa DZRH. Makakatanggap din siya ng mini component. Mini component. Ayan, Tama ulit. At dyan, Lakay, Misaya, meron pa siyang gift box. Husay. Ayan. Salamat po sa maagang pamasko. Ano magagamitin yung 1,000 pesos? Ay pandagdag po dyan sa puhunan ng ng barbecue. Oo nga pala. Masarap ba yung barbecue ni Kuya Ruel? Ayan. Ano yan? Take out ka daw, Kyle. Isaw ba yan, Kuya? O barbecue ano? Balunan, paa. Balon-balunan na paa. Ayan. Sarap naman yan. Pampagahot lang kayo. Pampabata. Ayan. Wala bang isaw, Kuya? Ayan. Walang isaw? Mayroon po, may isaw. Meron ganun ba? Ayan. Meron ka bang puwet, batikulong? Okay, Kuya. Ayan. Maraming salamat at Merry Christmas! Kuya Ruel. Merry Christmas din po sa inyong lahat dyan at maraming salamat sa maagang pamasko sa akin. Ayan. Merry Christmas, Kuya Ruel. At congratulations sa kanya at Lakay Mistea sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon. Baka kayo na ang susunod na mananalo ng 1,000 pesos. Dito lang yan sa DZRH Pasko Panalo Promo kasama ang MX3. Ito po si Kyle Bulia sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Itong si Cal, di yata uminom ng MX3. Bakit, Lakay? Matamlay. Maulan kasi, Lakay. Ganun mo yun? Samantala, ayan, ituloy-tuloy na natin. Dito naman tayo sa ating kring-kring panalo promo. Ayan. At tuloy na natin si Kuya Christopher Nasino ng San Jacinto, Masbate. Aba, taga Masbate, ha? Ayan, sa Co-Country. Kuya Tupe, magandang hapon po sa inyo, Kuya Christopher. Kano po, Merry Christmas po sa dalawa ni Miss Thea. Wow. Aba. Masbate, Lakay. Matagal pa po ang Pasko, Kuya. Ayan, 10 days pa. Opo. Ayan, Kuya Christopher Nasiro, dahil kayo po ay nakikinig dyan sa Masbate, nakikinig ka sa DCRH. Abay, ang tanong ko na lang, ayan, anong himpilan ng radyo ang number 1 dito sa Metro Manila? Mega Manila at sa Pilipinas. No. DCRH. Inunahan na tayo, Lakay. Pilipinas, una sa Pilipinas. Aba, bilis-bilis ni Kuya Christopher Nasino. Ang galing mo, Kuya, ha? Dahil adelantado ka, Kuya. Ayan. Hindi pa tapos yung aking tanong, sinagot mo na. Bibigyan kita ng limpak-limpak na magkano, Wina? Pang Christmas basket to, Lakay. Pang Christmas basket. Okay, Kuya Christopher, meron ka ng pang Noche Buena. Ayan. Congratulations. At eto na ang mga report mula sa Malacanang. May hihingi lang po sana ko ng pamasko sa baka pwede po magkahingi ng mini component na baterya. Sige, Kuya. Yun lang po. Pangarap po yun. Ganun ba, Kuya? Masbate. Opo. Akala ko wala ka na dyan. Humabol ka pa pala. Mira, kasi transistor ko, video luma na Falcon. Ganun ba? Sige, Kuya, kausapin yung si Wina at i-email na lang po namin yung mini component. Anong email address mo, Kuya? Ayan. Wala po. Wala. Ipapaangkas na lang ipapagrab na lang namin. Ayan. Anyway, Kuya, sige, kukunin ni Wina yung address ninyo at ipapa-airlift natin sa Palyan. Ayan. Salubungin mo na lang sa airport. Ayan. Maraming salamat, Kuya Christopher. Ingat po kayo. Ayan, sandali lamang papadala nga pala yun. Standby, Lieutenant Narciso, ano ang latest sa Malacanang? Nasaan ang Pangulong Marcos ngayong araw ng Lunes? Standby Raymond at Paas. Wala pa bang nagsusuntukan sa BICAM diyan sa Senado? Ha? Mainit ang talakayan. Ayan. Dahil ang mga taga-Kongreso, gusto yatang isampa ang mga taga-Senado. Ha? Ayan. Pero hindi nyo malalansi ang accountant, magaling na parang CPA lawyer ito, ha? Oo. Ayan ang Senator Ping Lacson. RH Break Time. Grabe naman, speaker pa. Hindi mo mapapalusutan, Lakay? Gusto ba, doblehin pa yung budget nila. Nakababae na pa. RH Break Time. Standby Raymond. Standby Mil Crigonan. Boy Gonzales, Edniel Parrosa. Oras Mistea. Ganap ng alas 4:48 ng hapon. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes.
Hindi lang sa Metro Manila, pati rin sa Mega Manila. Number 1, ang inyong DZRH. DZRH. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay na pinagkakatiwalaan. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan mang panig ng mundo, nasaan ka man, Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine at Break Time. Balikan natin ang mga report sa pondo sa health program. Hindi na dadaan sa mga politiko ayon sa Malacanang. Aris number 14, sumawalan na ang mga guarantee letter mula sa mga senador, mga congressmen. Aris number 14, idetalye mo yan, Miss Let. Lakay ni Stea, tiniyak ng Malacanang na hindi magiging pork barrel ang higit 51 billion pesos sa pondo ng medical assistance to indigent and financially incapacitated patients para sa 2026. Sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi idadaan sa mga politiko ang naturang pondo. Tugon ito ng palasyo sa pangamba ng ilang senador na magpahina lalo sa universal healthcare ang pagtaas ng pondo ng maisip, kundi magresulta lang sa political patronage. Ipinaliwanag ni Castro na plano ng Department of Health na palakasin pa ang zero balance billing sa pamagitan ng pagsama sa LGU hospitals na hindi sakop ng DOH. Dito anya didiretso ang pondo kaya walang magiging papel ang mga politiko. Narito si Jose Castro. Nais pong palawakin pa ang serbisyo sa ating mga mamamayan sa pamamagitan po ng pagbibigay din po ng zero balance billing sa LGU hospitals. Hindi po ito idadaan sa mga politiko. Ito po ay manggagaling din po sa DOH. Una rito, inupakan din ni CBCP President Cardinal Virgilio David ang pagtaas ng pondo sa nasabing programa na tinawag nitong Health Pork Barrel at anay paglabag sa human dignity dahil kailangan pang mamalimos ng mahirap sa mga politiko. Ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, deadlock sa BICAM sa 2026 national budget idineklara. BICAM ngayong araw kanselado ayon kay Senator Win Gatchalian. Idetalye mong balitang yan, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond.
Babalikan na lang natin siguro mamaya si Lakay Raymond Lakay. Dumako tayo sa Kongreso. House contingent ilalaban na matuloy ang BICAM deliberation sa harap ng desisyon ng Senate panel na ito'y i-postpone. Ida tayo mong balita, RH12. Milky Ganan. Manang Milky. Tea at Lakay, gagawa ng paraan ang House contingent sa Bicameral Conference Committee na matuloy pa rin ang deliberasyon sa 2026 proposed national budget. Ito ang tiniyak ni Nueva Ecija Representative Micaela Swansing, chairman ng House Committee on Appropriations, matapos i-postpone ang resumption ng hearing ngayong araw. Ito ay dahil daw sa deadlock sa 2026 budget ng Department of Public Works and Highways. Ang kay Swansing, desidido ang House contingent na magdaos pa rin ng hearing kung saan lahat ng miyembro ng Kamara sa BICAM ay nasa PICC na ngayon. Ayaw din tanggapin ni Swansing na ito ay deadlock dahil pwedeng mapag-usapan ang anuman na hindi na pagkakasunduan sa panig ng House at ng Senate contingent. Naniniwala rin si Swansing na ang katulad na aberya ay hindi daw magiging dahilan para magkaroon ng reenacted budget para sa susunod na taon. Ako si Milky Reguna, nagulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Samantala, Philippine National Police hindi rin magseselyo ng baril o tape sa mga pulis ngayong holidays. Ngayong Pasko at Bagong Taon. Aris number 52, Edniel Parrosa. Edniel. Lakay, hindi ulit magbubusal o magsiselyo ng baril ang mga polis ngayong holiday season hanggang sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, naniniwala si Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na profesional ang hanay. Hindi na umano isinama ni Nartates sa pinakahuling memorandum ay nakagawi ang paglalagay ng muzzle tape sa service firearms matapos ang interagency meeting kasama ang Interior Department. 2023 nang huling ipatupad itong pag-tape sa baril ng mga polis bilang pag-iwas sa indiscriminate firing lalo kapag New Year celebration. Kaugnay nito, inatasan ni Nartates ang mga commander na resolbahin ang mga magiging kaso ng stray bullet sa loob lamang ng 24 oras. Nauna nang binalaan ng PNP ang mga tauhan nito sa umiiral na one-strike policy laban sa mga walang habas na magpapaputok ng baril sa Kapaskuhan. Noong Nobyembre pa, naka-heightened alert ang buong pulisya na nagpapatuloy para sa holiday season kung saan 70,000 tauhan nito ang kasalukuyang naka-alerto. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Balikan natin ang Senado. Deadlock sa bicameral sa 2026 national budget idineklara. BICAM ngayong araw kanselado ayon kay Senator Win Gatchalian. Idetalye mong balita, RH28. Raymond Dadpaas. Raymond. Raymond. Mukhang nasa Christmas party si Raymond. Parang may nagbibideo kay Lakay. Raymond Dadpaas. Yes. Parang ikaw na nakasalang sa mukhang, nanalo ka na sa raffle ha? O nasa parlor games ka. Okay, proceed, Raymond. Mayor at Miss Tea, may deadlock sa Bicameral Conference Committee o BICAM hinggil sa 6.793 trillion pesos na 2026 national budget. Ito ang inamin ni Senator Sherwin Gatchalian, siyang chairman ng Senate Committee on Finance, matapos ang caucus ng mga senador. Kaya sa araw na ito ay kanselado ang dapat ay pangatlong araw ng BICAM. Sinabi ni Gatchalian na kanya nang inadisuan ng kanilang counterpart sa Kamara ng Representantes. Nagugat ito sa usapin ng tinanggap na 45 billion pesos na budget ng DPWH para sa infrastructure projects, ngunit gustong ibalik. Sa panig ng Senado, ipinaliwanag ni Gatchalian na ang pinagbatayan nila ng pinatias na budget ay ang mga ibinigay sa kanila na records ng DPWH. Mga technical issues ito na walang kakayahan ng Senado na gawin dahil wala silang mga ekspertong engineers. Taliwas ito sa pahayag ni Secretary Vince Dizon na ang Senado ang nagtapyas sa kanilang budget. Kung hindi ito ibalik ay maraming proyekto ang underfunded o hindi mapupunduhan sa susunod na taon. Narito si Senador Sherwin Gatchalian. After the caucus, sabi namin, i-postpone muna yung BICAM today. Is-postpone muna yung BICAM today para ma-resolve itong issue with the House and also with DPWH.
So, sir, postpone po yung BICAM. Yes, postpone yung BICAM. Agreed na po ang vote ng House and Senate. Well, at least sa Senate side, no? Tinawagan ko yung aking counterpart, sinabi ko yun ang decision ng Senado. Kasi ang Senado, very firm, na ayaw namin ng overpriced items. Ang House, sir, ayaw din bumigay. So, it's practically deadlock on the DPWH budget. Well, we can call it deadlock, no? On that aspect, no? Pero naghahanap tayo ng solusyon. No? Ako, committed ako maghanap ng solusyon. Ang bahagi ng pahayag ni Senador Sherwin Gatchalian, bukas inaasahan nilang matutuloy pa rin naman ang BICAM at inaasahan nila na sana sa araw ng Miyerkules ay matapos doon sa December 22 na kanilang target na ratification bago sila magbakasyon. Mula sa Senado, ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagpapalusot ang ilang congressman. Samantala, report mula kay Boy Gonzales. DPWH Secretary Vince Dizon nagpaabot ng suporta sa bagong Bulacan District Engineer at Assistant District Engineer. Sino sila, Boy? Boy Gonzales. Boy G. Lakay Deo at Ateya nagpaabot ng buong suporta si Public Works Secretary Vince Dizon sa bagong talagang District Engineer at Assistant District Engineer ng unang distrito ng Bulacan kasabay ng panawagang solusyonan matagal ng problema ng pagbaha sa lalawigan. Ayon kay Secretary Dizon, panahon na para makaramdam ng konkreto solusyon ng mga taga-Bulacan na taon-taon ay lubog sa baha sa halos kalahati ng taon. Ito'y kasunod ng direktiba na rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na linisin at reformahin ng DPWH upang maibalik ang tiwala ng publiko. Sa pulong ni na OIC District Engineer Kenneth Fernando at OIC Assistant District Engineer Paula Lumabas, iginit ng kalin na ang pangunahing kailangan ng mga residente ay agarang aksyon at pangmatagalang solusyon. Anya, bibigyan ng na buong suporta ng pamahalaan ng bagong pamunuan bilang simbolo ng pagbabagong nais ipatupad sa DPWH. Dagdag pa ni Dizon, magkakaroon ng balasahan at paglalagay ng mga bagong mukha o fresh blood sa mga critical na posisyon sa ahensya sa buong bansa. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy G. Samantala, holiday transport plan binuhay ng PITX 3 milyong pasahero. Inaasahang dadagsa hanggang Enero 5 ng susunod na taon. Idetalye mo balita, RH27 Noche Kakas Noche. Miss Thea, nakahanda na ang Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX sa dagsa ng pasahero. Ay sa PITX, nasa 3 milyong pasahero ang inaasahan dadaan ngayong Christmas kung taon January 5, 2026. Holiday transport plan na pinahusay na seguridad, expanded customer assistance at pakipag-koordinasyon sa DOTR, LTFRB, LTO, PNP, MMDA at maging ang transport operators upang masiguro ang kaligtasan, maaasahang biyahe ngayong peak season. Itinatampok din ng PITX ang ika-2 taon ng barkada ni Pit, Paskong handog na nagbibigay pugay sa frontliner na patuloy umanong nagsisilbi sa mga pasahero ngayong holiday. Ayon sa 27, yung sinakas DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche Kaka. Samantala, balita mula sa Australia. 15 ang patay at 4 na po ang sugatan sa mass shooting sa isang Jewish event sa Australia. Alamin natin ang detalye mula kay James Galange. James. 5 katao habang 4 na po naman ang sugatan, kabilang ng 2 pulis at 3 bata matapos ang naganap na mass shooting sa isang Jewish event sa Bondi Beach sa Sydney. Ayon sa mga otoridad, tila naging father and son bonding ang naganap na insidente na kapwa nasawi rin sa engkwentro sa mga kapulisan. Sa inisyal na investigasyon ng US Intelligence, mga Pakistani national ang mga suspect mula sa nakuhang driver's license ng ama.
Ang naturang selebrasyon ng mga Hudyo ay ang tinatawag na Hanukkah o ang pagdiriwang ng unang araw ng Jewish holiday na magtatapos naman sa December 22, kung saan tinataya na sa mahigit 1,000 katao ang dadalo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galange ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, James. Samantala, sa Break Time Sports, Agatha Wong nasungkit ang ika-6 na ginto sa SEA Games. Wow. Pilipinas gumawa ng kasaysayan matapos makapasok sa final sa kauna-unahang pagkakataon. Idetalye mong balita, Millie Borja. Ipinagpatuloy ni Agatha Wong ang kanyang paghahari sa Southeast Asian Games matapos masungkit ang ika-6 niyang gintong medalya sa 2025 edition ng Biennial Meet noong linggo sa Thailand. Nangibabaw si Wong sa Taiji Kwan Taiji Jan event, dagdag sa kanyang mga nakaraang ginto noong 2017, 2019, 2021 at 2023. Samantala, nagtapos ang kampanya ng Philippine Judo Team sa isang gold medal win sa mixed team. Natapos ng judo squad ang torneo na may 2 ginto, 3 pilak at 2 bronze. Nagdagdag din ng medalya ang Pilipinas noong linggo sa iba't ibang disiplina. Bago ito, nagbukas ang kampanya ng Gilas Pilipinas Men ng panalo laban sa Malaysia at 83-58, habang umabante naman sa semifinals ng Gilas Pilipinas Women matapos talunin ang Singapore at 92-59. Samantala, napunta sa ika-4 na pwesto si Heidi Diaz sa kanyang pagbabalik sa SEA Games sa Women's 58 kg category. Sa indoor volleyball, natalo ang Alas Pilipinas Women ng Vietnam sa semifinals para umabante sa isang bronze medal match. Sa women's football, gumawa ng kasaysayan ng Pilipinas matapos umabante sa finals sa kauna-unahang pagkakataon. Tinalo ng Pilipinas ang host team Thailand sa penalty shootout at 4-2 matapos ang 1-1 draw sa semifinals noong December 14 sa Chonburi. At yun ang mga latest updates sa mundo ng sports. Ito si Millie Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Millie Borja, at sa ating showbiz, Miss Thea. Jam Villanueva ng Ben & Ben aalis na sa banda sa 2027. Titad concert film mapapanood na sa YouTube channel ng Ben & Ben. Idetalye mo ang balita, Angelica Cosme. Hi, Liwanag. It's been a while since you've heard from me. Ang daming nangyari. Patapos na din yung 2025. Gusto ko lang sana magkwento at mag-update saglit. Inanunsyo na ng drummer ng 9-piece OPM band na Ben & Ben na si Jam Villanueva ang pag-alis nito sa banda sa 2027. Sa isang 3-minute video, ibinahagi ni Jam ang kanyang hilig sa musika mula pagkabata hanggang sa panahon na naging miyembro na ito ng banda noong 2016. Gayon din ang dahilan ng kanyang desisyon. In 2024, I got married. And in April of 2025, I injured my wrist. These two events have developed and strengthened my values and in turn redefined the life I see myself living. There's no easy way to say this. Next year, 2026, will be my last year with the band. Pag-amin pa ni Jam, Abril pa lamang ay nagpahiwatig na ito ng pamamaalam nang ilabas ng banda ang kanilang single na Saranggola, pamagat na tumutukoy sa kanya at sa mga samahang nabuo nila ng banda. Saranggola, lilipad sa paligid, kalamitan, paalam ng ama sa ating nakaraan. Malungkot man ang anunsyo, masaya nitong hinimok ang kanilang fanbase na Liwanag na samahan siya at ang buong banda para sa isang fun at memorable na 2026. Samantala, sa kabila ng malungkot na balita, nilabas na ng OPM Band ang concert film ng kanilang 2024 album na The Traveler Across Dimensions o TITAD. Ito'y eksaktong 1 taon matapos ang kanilang sold-out concert sa Mall of Asia Arena noong December 14, 2024. Una itong nireveal ng banda sa isang eksklusibong panayam ng DZRH TV, ilang oras bagong release ng kanilang TITAD plushies sa Liwanag House nitong Nobyembre. Tampok sa album ang kwento ng self-discovery at journey ni Liwanag, ang Traveler Across Dimensions. And for more updates, just follow us on our social media. It's at Ben & Ben Music everywhere. Maraming salamat, Liwanag. Thank you so much. Para sa DZRH TV, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Arnold Herrera.
At para sa mga nagtatago ng kanilang dollars, ayon sa ating business correspondent Mr. Michael Ismaygay, Magkano? nagsara sa palitan na Miss Teya sa halagang 59 pesos and 4 centavos kada dollar. US dollar. Papalo ba ng 60 lahat? Abangan natin, sana hindi naman. At batiin din natin ng happy birthday si Mr. Mayor General Benji Magalong ng Baguio City. Ba, Mr. Happy birthday! At kasabay mong magbe-birthday si Mr. Tuna Magnate. Dating Bifar Yusek Ed Gongona, Mr. Jonix. At siyempre si Mr. General Alex Capinya. Happy birthday! Pagbati mula sa PMA Sandigan 82. At siyempre mga brethren, sa TM Calo Masonic Lands, abay birthday ni Kuyang Mars Quincy Ferre. Yan. At yung dating girlfriend ni Kuyang Rex Taginod, si ating Weng Taginod, birthday din po niya ngayon. At advance happy birthday kay Manong June Guray. At siyempre, belated happy birthday kay Attorney Orlando D. At batiin natin ang ninong natin sa Toyota Alabang, malapit na ang kanyang birthday. Happy birthday! Sa Biyernes na. Ayan. Magpaparaffle na naman ng Toyota Fortuner. Ayan. May nakabaksa na kay cash ba yung lawan nun? At yan ang kabuhan nating balitaan sa ating palatuntunan break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Petro Corpus. Makabalansyadong balita susunod na. Chairman Henry Uri at Miss Kay Karen Oyong. Okay, nakinig daw sa atin si Senator Lito Lapid. Aysen, ayan, kumusta ang mga maiiniting ng ulo ng mga senador ngayon? Oras, 5:11.